Nagsimula na ngayong araw ang Mindanao leg ng Powerlifting Championships kung saan magtatagisan ng galing ang top powerlifters sa bansa. At para ihatid ang latest updates, kasama natin live sa General Santos City si teammate Paulo Salamatin. Thank you, Sida, partner. Mr. Kita, alam mo, unang araw pa lamang dito sa competition na ito, nagpakitang gilos niya ang kung may gusto mo ng 16 to 70 powerlifters na kasalukuyang sumasabak ngayon dito sa Mindanao Leg ng Powerlifting Championship dito sa General Santos City. Alam mo, actually, medyo late na nagsimula ang kompetisyon na ito, pero umaga pa lamang ay nandito na yung mga athletes para mag-ensayo para sa kanilang abago o kanilang event ngayong araw. Pero karamihan dito, alam mo, Sheila, sa kanilang ito, first time mo sa ganitong klaseng kompetisyon. Pero alam mo, hindi rin halata dahil, kumbaga, masasabi mo kanina, kung makikita mo yung kanilang mga performance kanina, kung masasabi natin, batak na sila bago pa man sumalang dito. At ngayon, alam mo, sa ngayon, makikita natin, kasama natin dito si former President, Powerlifting Association of the Philippines, si Sir Eddie Torres. No, Sir, maraming salamat po sa pagpapaulak niyo po ng oras ngayong araw. Maraming salamat din sa having us here. Sir, ano po, pwede niyo po ibahagi sa amin kung anong klaseng event po ang nagaganap ngayong araw at kumusta naman po ang day 1 natin dito sa competition? Yeah, so itong event sa Mindanao Championship, may mga age category, meron din high school and college category, meron din open category, and meron din para sa mga first-timers yung novice category. So open to all Mindanao residents po. So kanina napansin natin na may mga nang-injury na katulad na kanina nabagsakan na kung habang nag-i-entire ka. Pwede mo ba ibahagi sa amin kung ano po yung nangyari din, sir? Yeah, actually most of the injuries kanina nakita ko, mostly mga cramps, mga knock-cramps. Anyway, in any sport naman, there's always a small risk, but the chances of that happening, napakababa naman. No? Pero it happens, kasi yung sport naman. Pero mostly, cramps lang naman ang mga yeah. Pero, sir, makikita natin bukod sa mga local na sumali dito sa competition, makikita rin natin yung mga world champions natin na Filipina Powerlifting World Champions natin sila sa may Tabuan, sila Veronica Ompod na nandito rin, sir, no? So, pero hindi sila as a competitor, no? Pero andito sila as officials. Yes, mga referee sila dito sa competition. Most of our officials dito, referee, table officials, even yung mga spotlight loaders, mga powerlifter yan. So, para sa mga atleta, maganda yung referee ka, alam mo lahat ng rules. Tapos, yung mga loaders naman, since alam nila yung pakiramdam sa nagbubuhat, nag-i-spot sila ng maayos. Kasi alam nila yung pakiramdam pag siya nagbubuhat, when to touch the ball, when to let go, alam nila yan. So, and then yung mga table officials, yun talang experience sa sport, doon ay explain nila kung nangyayari, yung paper, and then yung mga announcers, yung flow of competition, alam nila. Pero sir, matanong ko rin, dito kasi yung mga athletes natin, no? May mga masasabi tayo na yung iba lumalabas sa rules, no? Pero dito sir, itong mga competitors natin dito, mga participants natin, no? Pwede mo ba ibahagi sa amin, sir, yung planning process natin for doping them? Okay, yeah, doping is a serious matter, especially if it's a sport na talagang yung temptation nandiyan. During my time with the PAC board, when I was still president, we started to implement doping tests. And then we got the help of WADA, the World Anti-Doping Agency, in local office to do tests. And we don't only got shot for yung mga tibet and then lumalabas sa sample nila, yung mga bawal na drugs. Kasi pwede rin doping violation yung mga nagbebenta, nag-promote, nag-encourage, ano yan, doping violation din lahat yan. So, meron tayong mga na-suspend na nahuli na gumagamit. Pero suspend din tayo ng mga ibang nahuli na nagbebenta. Meron naman tayong due process yan. Hindi naman yan nahuli na sabi. Thanks for that. We give them a chance to explain, just like in the
para may chance na may namin fight nila. Pero sir, gusto ko rin malaman nyo, meron ba tayong instances dito sa Pilipinas na lumabag dun sa rules na yun at nahuli natin dun sa doping? Yung mga, kumbaga, mga participants na hindi pumasa o hindi pasado dun sa doping. Yeah, yung sa actual test, we've had locally mga 2 or 3 na huli in the past 10 years. So sa hundreds na na-test natin, it's a very small percentage. But we're trying to keep increase. Kasi pagtaga sa international, pag na-positive sa international, yung mga sanctions yan eh. Hindi na sa atleta, maraming positive. Positive sa NSA, that they understand. So to protect all the athletes, you have to do yung mga doping test. And we do test, hindi lang in competition. Pati out of competition, pupunta ka sa bahay, sa school mo, sa work mo, unannounced. So anybody can be tested in competition and out of competition. Alright, very well said po, Sir Eddie. Lastly po siguro, ano na lang po gusto nyo ibahagi sa amin or last message po ninyo para sa mga sports fans, lalo-lalo sa powerlifting community? So, unang-una, whether it's powerlifting or not, get into sport or get into exercises. You want to improve your strength, powerlifting exercises are among the safest ways to look stronger. Kasi yung strength yung factor yan sa health mo. So, iba pa yung endurance and other aspects. Powerlifting, strength factor, pwede mo ma-address. And then, it also builds your own confidence. So, pag lumalakas ka, nagiging mas confident ka rin sa sarili. Alright, very well said po. Yan, nakasama natin si former president ng Powerlifting Association, Sir Eddie Torres. Sir, maraming salamat. Thank you. At yan ang muna, ang mga latest dito sa General Assembly Powerlifting Team para sa pangbansang TV sa Pilipinas. Maraming salamat, teammate Paulo Salamatin at Mr. Eddie Torres. Alam